merong mga islands doon na pinag-awayan. Tanong si President Obama, ikaw ba makikipaggera sa Amerika, galing sa Amerika, pag inatake itong mga islands na ito? Sabi niya, opo. Pero na tinanong siya, ikaw ba ay makikipaggera sa Amerika, pinuno ng Amerika bilang, ikaw ba makikipaggera pag inatake ang Pilipinas ng China? Sabi niya, hindi. Di maliwanag ngayon na wala naman pala tayong mapapala doon. Tsaka walang nakalista sa ating EDCA, anong tulong ay ibigay nila sa atin? Nagtulong nga sila nung Typhoon Yolanda natin, pero ngayon pinipilit nila, in effect, na dapat ipa-umpisa na ang EDCA. And in fact, what shocked everybody was the admission in the Supreme Court proceedings that EDCA is actually already in effect because wala na palang kailangan pa. Basta sinabi lang ng kasulatan doon kung sino nagpirma noon at nagpirmahan na sila, in effect na yung treaty na yun. Kaya wala palang pakialam ng Senado, bali wala na lang kami. Kaya nakakagimbal ito dahil baka gagawin na lang ito uli na bali wala na pala ang Senado. May partisipasyon ng Senado dahil kami, mga pinuno kami na mga ahente ng mga taong bayan. Eh kung ganito ito, ay di pwede na palang makipag-ugnay o makipag-city ang Pilipinas sa iba yung bansa na hindi natin kinonsulta ang taong bayan sa pamagitan ng Senado. That is the main point against the EDCA. It should pass. The administration should have the bravery to consult the Supreme Court, the Senate, on what the Senate feels about the treaty. Bakit palihim ang pinagagawa nila? Bakit ganon na nakalagay sa ating Constitution, kailangan na pumapayag ang Senado sa treaty or international agreement? Eh, ayaw nilang kuhanin ang aming pagpayag. Nakalagay sa Constitution na kailangan ng pagpayag namin, eh bakit ayaw nila ibigay sa amin para makapayag kami o makatutol kami? Kung hindi ginawa sa pamagitan ng tatawag nila na executive agreement na wala naman sa ating saligang batas yung executive agreement na yan. Nakalagay dyan na treaty or an international agreement can be valid and effective only after concurrence.